Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. For richer or for poorer, for sickness and in health, till death do us part. Alam ni Audrey na kulang na lang ay ngumuwi si Nimbus para ipakita sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid ang pagkainis, habang binibigkas ang mga salitang iyon. Hindi naman niya ito masisisi. Lahat din ng mga tao ay napapangiwi nang malamang ikakasal silang dalawa. It was awkward. It was considered incest for them. Ganoon pa man ay ipinilit iyon ng kanilang mga magulang dahil na rin sa ginawa niya. Nakaramdam ng pagsisisi si Audrey sa ginawa. Gusto niya si Nimbus. Gusto niya ito mapa sa kanya. Her love may be called selfish, but she didn't care. Ganoon niya kamahal si Nimbus. Hindi niya kaya mapunta ito kay Kra, kaya nanghalikan siya nito. Sa halip na itaboy ay ipinilit pa niyang sarili rito. Umiibig lang siya kaya nagawa niya iyon. Pero dahil naging masyadong malalim iyon, hindi na niya naisip ang consequences ng ginawa. Inatake sa puso ang kanyang ina at sobrang nagalit ang kanyang ama kaya gumawa ito ng ganitong desisyon. Hindi naisip ni Audrey na maaaring dumating sa ganito, pero ginusto rin naman niya na makasal kay Nimbus. Hindi lang sa ngayon. Ang orihinal na plano niya ay ang akitan lang ito sa paniniwalang kapag nagawa iyon, makikita na siya ni Nimbus bilang babae at mapapalapit na sa kanya at mamahalin na rin ito. Pero hindi ganoon ang nangyari. He was forced to marry her and he felt so bad about it. Masama kay Nimbus ang nangyari, pero may ikinabuti sa kanya. Pero mas malaki ang ikinasama niyon. Nasaktan niya ng husto ang mga magulang dahilan para magkasakit pa ang ina. 2 linggo rin ito nasa hospital at ilang araw pa lang na nakalabas ay ikinasal sila ni Nimbus. Simple lang ang kasal at pili lang ang dumalo. Maganda naman iyon at marami ay nagsasabi maganda rin siya sa araw na iyon. Pero hindi para kay Nimbus. Bigo si Audrey. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang isa makasariling pag-ibig. Mas nakasama pa iyon sa mga tao sa paligid niya. Sa halip na maging masaya ay naging malungkot si Audrey sa nangyari. Hindi sila nag-honeymoon ni Nimbus dahil pagkatapos ng kasal ay lumipad na agad ito pabalik sa Harvard. Iniwan siya nito sa mga magulang na alam niyang namumuhi rin sa kanya. Hindi niya kasi maatim na si Nimbus ang parusahan ng mga ito. Inamin niyang kasalanan dahilan para magalit ang mga magulang sa kanya. Sinubukan niyang ituon na lang ang pansin sa pag-aalaga sa ina. Pero sa halip na umayos ay lalong sumama ang lagay nito. 1 linggong pagkatapos ng kasal ay namatay ito. Nagkaroon ng komplikasyon ang puso nito at hindi iyon kinaya ng ina. Kasalanan mong lahat ito, Audrey. Paulit-ulit siyang sinisisi ng ama sa pagkawala ng ina. Kahit siya ay ganoon din ang nararamdaman. Pero ang ama ang pinakanasaktan sa nangyari dahilan para pabayaan nito ang sarili. And a few days after, they found him in bed and was not breathing anymore. Hingal na hingal si Audrey nang mapanaginipan ang tungkol sa naging consequences na ginawa noon. Masaya siya na dumating si Nimrod sa buhay niya, pero marami ring sakit ang idinulot niyon. Marami siyang sakit na pinagdaanan at isa na roon ang pagkawala ng mga magulang. Sinubukan niyang bumangon dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga, pero bago pa magawang tumayo ay may bisig na nagpabalik sa kanya. Napapitlag siya sa ginawa ni Nimbus. Pinababalik siya nito sa kama. Unti-unti itong nagdilat ng mga mata. Nang dahil doon, ay nakita nito ang anyo niya. Bakit tila kinakabahan ka? May problema ba? Nakaramdam si Audrey ng concern sa boses ni Nimbus. Sandali siyang napatitig sa asawa. Bakit nito ginagawa iyon? Hindi ba dapat ang marinig lang niya ay concern ni Nimbus sa anak niya? Pero ngayon ay tila nag-aalala ito sa kanya. Kaya parang gusto niyang umasa na nag-uumpisa na rin itong pahalagahan siya. Pinilit ni Audrey na umiling. Ayaw niyang ipahalata ang problema. Kapag inamin niya ang tungkol sa panaginip,
Siguradong masisira niyon ang kung anong mayroon sila ngayon. Hindi man masabi ni Nimbus, nararamdaman niya na unti-unti na rin siya nitong pinapahalagahan. Siguro ay pulos sa kama lang sila madalas na nagkakalapit, pero nakikita niya sa mga kilos at galaw ng asawa na may halaga rin siya rito. Ayaw niyang mawala uli ang mga iyon kapag sinabi ang mga alaalang pwede makakapagpabago sa mga ikinikilos nito. Serious, mukhang bothered ka. Hindi pa rin ito tumigil sa pag-uusisa. Care to tell me about it? Nag-isip si Audrey nang pwedeng idadahilan na lang. Wala, naisip ko si Nimrod. Tumaas ang isang kilay nito. At ako? Tumitig siya kay Nimbus. Seryoso ba na itinatanong nito iyon? Pero sa pagkakataong iyon, gusto niya magsalita ng katotohanan. Siyempre, ikaw rin, ngumiti ito. The sight melted Audrey's heart. Niyakap siya ni Nimbus at inumpisahan halikan. Bahagya siyang nanlumo na hindi siya makarinig ng verbal na tugon mula sa asawa. Pero sa bawat galaw nito, nararamdaman niya kagaya ni Nimrod ay mamimiss din siya ng ama ng kanyang anak. And they said, action speaks louder than words. Para sa isang babaeng marami nagawang kasalanan noon, dapat ay makontento na lang talaga siya. Dahil ang mga sakit na nararamdaman ay kulang pang pambayad sa makasarili niyang pag-ibig noon. Napatigil si Nimbus sa pagbabasa nang mapansin ang oras sa laptop. Pasado 3:00 na. Dapat ay kanina pa nakauwi ang anak niya na ipinasundo sa kaibigang si Riker. Natali kasi siya sa trabaho kahit nasa bahay lang siya. Nagkaproblema sa negosyo nila sa New York kung saan siya ang head at kailangang asikasuhin iyon kahit by online man lang. Kahit gabi na sa mga ito ay sinisikap niyang ayusin ang mga iyon para bukas ng umaga ay wala nang poproblemahin. Nang tawagan niya ang kaibigang si Riker ay pumayag ito mag-alaga muna sa anak niya dahil hindi naman ganoong abala. Bilyonaryo siya kaya kailangan niyang ingatan ang anak. Ayaw niyang ipagkatiwala ang mga bata sa mga basta-bastang tao lang kaya kinausap niya si Riker. May security team na rin siyang itinalaga sa anak pati na rin kay Audrey. Pero hindi pa rin siya komportable ipagkatiwala si Nimrod sa ibang tao dahil napakabata nito. Akmang kukunin na niya ang cellphone para tawagan si Riker. Nang bumukas ang pinto ng study room, iniluwa niyon si Nimrod. "Daddy, I'm home!" Sigaw nito at niyakap siya. Itinigil niya ang ginagawa para kumustahin ito. "Okay naman po, Daddy. Medyo naninibago lang po." Pinaglipat-lipat ni Nimrod ang tingin sa mga lalaking kasunod nito. Kahit si Nimbus ay naninibago nang makitang hindi lang si Riker ang kasunod ng anak. Nandoon din ang kaibigan ng niyang sina Blake at Jonas. Sa pagkakaalam niya ay nasa Italy pa rin si Blake dahil may project itong ginagawa na hindi sinasabi sa kanila. At nang dahil doon ay matagal-tagal daw sigurong hindi makikipagkita sa kanila base sa huli nilang pag-uusap. Si Jonas naman ay wala ring pasabi na nasa Pilipinas pala. "Nanibago sa akin ang iyong iho, Nimbus." Tatawa-tawa si Jonas. "Paano? Kanina mo pa hinihiritan ng paggamit mo ng Spanish language. Malakas talagang tama ng kaibigan nating to." Wika naman ni Riker. "Totoo ba iyon, Nimrod?" Tanong ni Nimbus. Tumango ang bata. "At pinipilit din po nila ako magsalita ng Greek dahil bihasa raw po kayo doon ni Mommy." "Oh, hindi ako kasali dyan. Akong pinakatahimik sa ating tatlo." Defensive na wika naman ni Blake. "May sinasabi ka ba na kasama ka sa amin?" Pwedeng kami lang dalawa ni Jonas ang tinutukoy niya. Wrong use of words lang si Nimrod. "Nimbus, na-intimidate lang siya sa kagwapuhan ko kaya sinabi niya iyon. Si Jonas lang talaga ang aasar sa kanya." Saad ni Riker. Umiiling-iling na lang si Nimrod. Okay. Pero bakit nandito kayong dalawa? Ang akala ko ay... Bakit? May batas na ba na bawal kami sa Pilipinas ngayon? Ngising-ngising wika ni Jonas. Maloko rin si Jonas kagaya ni Riker. Napansin ni Nimbus na parang may nagbago kay Jonas. Madalas ay clean cut lang ang gupit ng buhok nito dahil gwapo raw itong tignan kapag ganoon. Maayos pa rin naman ang buhok ni Jonas, kaya lang ay napunan niya ang tila may pinahabang ibang buhok na nasa likod niyon. "May binibisita ako dito ngayon." Sa sinabi ay napatingin ito sa relo. "Teka pare, gaano ba kalayo ang Concept Institute dito sa bahay nyo?" Kumunot ang noo ni Nimbus.
Anong gagawin mo sa concept? May bibisitahin lang ako. 4 pa naman ang labas niya, kaya hindi naman siguro ako malilate. Sa balagtas pa yon, malamang late ka na, kahit umalis ka pa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Jonas. What? Napamulaga na tingin kay Riker. Damn you! Sabi mo malapit lang. Tumawa lang si Riker. Mukhang pinaglaruan nito si Jonas. Pero bago pa man sila makaimik, ay lumarga na ng alis sa Jonas. Mukhang may importante itong pupuntahan. Naiwan silang 4 sa study room. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nimbus kay Blake. Mainistok yan dito sa Pilipinas. Model, nakangising sagot ni Riker. Hey, I'm not stalking that model. I'm just persuading. Hindi tinuloy ni Blake ang sasabihin at hinawakan ng kamay ni Nimrod. Boy, sabi mo sa akin na meron kang artwork na assignment, right? Pwede kitang tulungan. Nagniningning ang mga mata ni Nimrod. Mukhang sa tatlo ay si Blake ang nagustuhan ng anak. Hindi kasi madaldal at mapang-asar si Blake. Sa kanilang 6 kasi, silang dalawa ni Blake ang madalas na hindi nagsasalita. Talaga po? Tumango si Blake at iginiya ang anak sa ibang lugar para maturuan. Mukhang iniiwasan nito ang topic kanina. Hinayaan na lang ni Nimrod ang mga ito dahil kung may art assignment ang anak ay talagang hindi niya ito matuturuan. It was his least favorite subject. Natira sila ni Riker sa study room. Mukhang hiyang na hiyang ka sa pagiging ama ha? Puna nito. Kapag naging ama ka na, malalaman mo rin ang feeling. Nakangising wika niya. Bata pa ako, saka maingat ako. Paalala ni Riker. But anyway, kumusta naman ang buhay may asawa? Mukhang pati iyon ay kinahihiyang mo na rin ah. Kahit nandito kaming ilang kaibigan mo sa Pilipinas ay hindi mo na kami kinakausap. Saka naikwento rin sa akin kanina ng anak mo na ang sweet nyo raw na mag-asawa. Tumaas ang isang kilay ni Nimbus. Sinabi niya ba yan ng kusa? O inisyoso mo siya? Hindi gaanong makwento ang anak mo kaya alam mo ng sagot. Napakadadal mo talaga, Riker. Humisi lang ito. Nagtatanong din kasi si Alaric. Alam mo naman, curious kung itinuloy mo ba ang mungkahi namin sa'yo. Pero base sa sinabi ng anak mo, mukhang sinunod mo nga. Lumawak ang ngiti nito. So anong feeling? Umiling-iling siya. Wala akong panahon para sa mga bagay na ito. Alam mo namang may problema sa childcare. Ito muna ang asikasuhin ko. Wika ni Nimbus at ibinalik ang tingin sa laptop. Pero dahil pinaalala ni Riker si Audrey ay hindi na niya magawang ibalik ang konsentrasyon. Habang nakatingin sa laptop ay ang asawa nakikita sa halip na ang mga binabasa at inaayos kanina. For all I know, kaya hindi mo pa rin tapos hanggang ngayon ang problema sa childcare ay dahil namimiss mo na ang asawa mo. Nasabi rin pala ni Nimrod kanina na nasa Cebu si Audrey at namimiss daw niya ang mommy niya. Ikaw ba? Namimiss mo rin siya? Gustong maasar ni Nimbus sa mga ibinibintang at tanong ni Riker. Tama kasi ito. Kung tutuusin, ay madali lang ang problema sa sisi ngayon. At tapos na dapat niya iyon before lunch. Pero dahil kanina pa distracted sa katotohanang malayo sa kanyang asawa, ay hindi siya makapag-concentrate. Gusto niya iyon. Bakit ko siya pipigilan? Nagliwanag ang mukha ni Riker. Aha, ibig sabihin ba nito ay... Ayaw kong pag-usapan muna tungkol dito, Riker. Magulo pa rin ang isip ko pag-iiwas niya ng usapan. Tama ako, hinayaan mong lumipas ang 7 taon para sa inyong dalawa, para sa inyong pamilya. Kailangan mo na mag-decide. It's just a month, Riker. Mahirap nga sa akin ang pakikisama ko kay Audrey pero kinakaya ko at nag-e-enjoy ka rin naman, aminin mo. Ngayon lang kita nakitang ganito ka-distracted. Kung wala ka nararamdaman sa kanya, hindi ka magiging ganito. Fine, I'm in lust with her. Masaya ka na ba? Iritadong pag-amin niya. Totoo naman iyon, pero tila may mali pa rin. Kumibot-kibot ang mga labi ni Riker. Hindi pa, hindi kasi magandang pakinggan. Naihilamos niya ang kamay sa muka. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito, Riker? Simple lang naman, dahil gusto kita maging masaya. Natigilan si Nimbus sa sinabi ng kaibigan. Madaldal si Riker at affectionate na tao. Pero mang sinabi nitong iyon ay tila nakapagpabago sa kanya. Kailanman ay wala pang tao ang nagsabi sa kanya ng mga ganoong bagay. Kaya nga sa loob ng maraming taon ay nanatili siya magagalitin at tila walang pakialam sa mundo.
Sa ating anim, isa ka sa may pinakamabigat na pinagdaanan, Nimbus. Siyempre, dahil kaibigan kita, gusto ka namin na maging masaya. At sa nakikita ko sa ngayon, ay alam ko na masaya ka. Sa mga sinabi ng anak mo, nararamdaman ko na may nararamdaman ka rin kay Audrey. Siguro nga ay niloko ka niya noon, sinet up, pero ginawa niya lang iyon kasi mahal ka niya. Gusto niyang pansinin mo siya, pero para pahirapan siya ay iniwan mo siya. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng maiwan, dahil iyon ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Napakasakit nun, pero sa kabila ng ginawa mo sa kanya, binalikan ka pa rin niya kahit kaya niyang labanan ka. Pinatawad ka niya sa kabila ng hirap ng pinagdaanan niya sa nakalipas sa 7 taon. Nasa nakalipas sa 7 taong iyon na hindi mo lang siyang dinalaw. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ko nalaman agad na nagkaanak kami. Kung alam ko lang, di ko siya iiwan. Pero hinayaan mo lang siyang imbestigahan ng taong akala mo ay ginagawang trabaho mo. Ni personal na pagkita ay hindi mo ginawa. Masyado kang binulag ng galit mo. At anong kinalabasan nun? 7 wasted years. Kaya kung ako sa'yo, Nimbus, hindi ko na paiiralin ang galit ko. Dahil wala namang mabuting idudulot sa'yo yun. Pasasakitan ka lang na nakaraan. Iyon lang at umalis na mula sa pagsasermon sa kanya si Riker. Naiwan tuloy na napaisip si Nimbus sa study room. Kagaya noong una, ay naapektuhan na naman siya sa mga sermon nito. Magkaiba kasi ang line of thinking nila ng kaibigan. Madalas ay dinadaan niya sa galit ang mga desisyon. Siguro ay dahil na rin iyon sa mga nangyari noong kabataan niya. Palaging mainit ang ulo niya at nami-misinterpret siya ng mga tao dahil sa ugaling iyon. Samantalang si Riker, kahit iniwan ng mga magulang noong bata pa sa bahay ampunan, ay nag-iba ang life perspective dahil na rin sa mga umampon dito. Mahal na mahal ito na mag-asawang Koreano na umampon sa kaibigan. Lahat ng pagmamahal ay naibigay dito. 7 wasted years. Iyon nga ang nangyari sa 7 taon na hindi nalaman ni Nimbus ang existence ng anak niya. Kung sana nga lang ay hindi niya pinairal ang galit. Kung sana, kahit papaano, ay sinundan niya si Audrey ng personal. Hindi siguro siya mapaglilihiman, pero lalong natigilan si Nimbus nang maalala ang tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang existence ng anak. Samantalang pinasusundan naman niya ito sa asawa ng dati nag-alaga. Mukhang hindi talaga sinadya ni Audrey na itago sa kanyang anak. Napaisip siya, ginagawa ba talaga ni Adolf ang mga tungkulin nito sa nakalipas na mga taon? Bakit hindi nito ipinaalam ang tungkol sa anak niya samantalang halos buwan-buwan ay humihingi siya ng update dito tungkol kay Audrey? Pinapadalhan pa nga siya nito ng larawan ng babae paminsan-minsan. Pero ang tanging sinasabi lang nito sa kanya ay ang tungkol sa update sa trabaho ni Audrey. At mukhang maayos naman daw ang buhay nito kahit hindi ipinagpatuloy pa ang pag-aaral sa France at ninais na lang na makasama ang kaibigan sa Pilipinas. Nasa ganoon ang pag-iisip si Nimbus nang makita ang suitcase sa tabi ng laptop. Naalala niyang nailagay pala roon ang sulat na ipinadala sa kanya ni Adolf bago ito mamatay. Dahil sa dami na nangyari sa nakalipas na mga linggo ay hindi na niya iyon napagtuunan ng pansin. Pinaasikaso na lang niya sa secretary ang naisip na maaring nilalaman niyon. Maari kaya nandoon ang sagot kung bakit hindi sinabi ni Adolf ang existence sa kanyang anak? Napakunot noo siya habang binabasa ang sulat. Napatiim naman ang mga bagang niya nang matapos iyon. Mga kafelisidad, ano nga bang nilalaman ng sulat ni Adolf? Ang galing naman ni Riker, talaga nagmamalasakit sa kanyang kaibigan. Gusto niyang sumaya si Nimbus. At sa palagay ko, matatagpuan niya ang kapayapaan ng puro kapag totoong pinatawad na niya si Audrey. Kaya naman, abangan!